Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin breaking news sa paktay na nagulantang ang lahat sa big pasabog ni Vice President Sara. Ted Filon alas pinakita na. Nako. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bagong lahat, kung bago ka pa lang sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, eto may papakita lang po ako sa inyo comparing the two president ng kanilang net satisfaction ratings. Nako po. Eto. I think hindi naman kayo magugulat kung ganito po ang magiging resulta talaga. No? Yan sa 2.5 years po ito si former PRRD nagsimula po siya at plus 64 yung net satisfaction ratings, no? Si President Bongbong Marcos naman, mga kababayan, nagsimula po ng plus 63. At natapos po noong December 2.5 years, mga kababayan, noong December 2018, plus 60 po ang nakuha ni former President Duterte at ngayon naman December 2024, si PBBM nakakuha po ng plus 19. Ayan, napakatindi po ng pagbaba mga kababayan, no? Ng binaba ng ratings ni President Bongbong Marcos Jr. So anyway, ano po ba ang implication nito, no? Para sa atin. So dito po kay former PRRD, habang tumatagal, yung mga tao mas lalo po siyang minamahal. Kasi what? Nagtatrabaho ng maayos, no, may malasakit sa taong bayan, no, hindi puro salita lang. Kumbaga, he walks the talk, mga kabayan. He walk the talk. Ba? While the other one, while po si President Bongbong Marcos Jr., more on, puro salita, wala naman sa gawa, no? Yung mga ipinangako niya, maybe ito naisip ko lang, itong plus 63, it's not really him, mga karibin natin, no? Nagsisimula pa lang sa palagay ko po, nakuha niya po yung plus 63 because of sa pakikipagtandem po, yung pakikipag-unity team dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi hindi pa galit ang taong bayan nun no? Kasi nga nasa panig pa nila si Vice President Sara Duterte. Nang tumatagal, no? Aba, iba nang ginagawa. Kaya ito, napunta sa plus 19. What I'm trying to point out mga kababayan, kung dito po sa mga ratings nila, at para rin po sa mga susunod na presidente, sana lang po gawin lang ninyo yung tama, yung para sa tao talaga, no? Gaya ng ginawa dito sa taas, no? Si former PRRD. Mamahalin kayo ng taong bayan. Unlike naman po dito sa ginawa, sa baba, ito, plus 19. Diba? Kaliwat ka ng korupsyon, yun ang sabi, diba? Kaliwat ka ng panggigipit. Ano ba ito? Parang hindi natin alam. Sabi nga sa may nag-comment, parang walang direksyon, no? Yung administrasyong ito. But anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. Okay? At eto na nga. Mga kababayan, panoorin at bigyan na po natin ng komento to. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Kung wala kayong ninanakaw sa maraming Pilipino, bakit di nyo ilabas ang tunay na yaman ninyo?
Sa isang pambihirang pagkakataon nagsalitang muli. Totoo yan, mga kababayan, no? Eh, isa pa to, mga kababayan, na marami po ang nabudol dyan, no? Kasi nga po pinakalat ng isang vlogger, no? Kilala niyo yan. Alam ko kilala niyo yan. Nakasubscribe nga ako sa kanya noon, eh. Pero ngayon, naka-unsubscribe na ako. Hindi na magandang mga sinasabi. Diba? Oh. Sinasabi niya po yung gold po ng mga Marcos ay ibabahagi, Marco po, sa taong bayan para naman umasenso. Yun. Isa pa yan, siguro sa mga nakapangbudol, no? O, doon sa ating mga kababayan na nanonood sa kanyang YouTube channel. Well, anyway, sabi niya pa nga, hindi na ako magiging political vlogger, sabi niya. Di nga. Yung mga post niya nga ngayon, puro sa politika, pero kabaliktaran na. Ano rin eh, mangga rin eh. Mangga, di ba? At tila napuno na ang TV broadcaster at radio announcer na si Ted Pailon. Matapos ang tila pangingipit balikat ng ilang mga nasa gobyerno sa maanumalyang pagpirma sa 2025 budget ni Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taong 2024. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, bukod sa tinanggalan ng subsidiya ang PhilHealth at pagtanggal ng budget sa iilang mga importanteng ahensya tulad ng DepEd at DSWD, hindi raw imposibleng gamitin ang bilyong pesong pondo na inilaan sa AKAP para politikahin o tila magkaroon ng maruming eleksyon sa darating na halalan at gamitin di umano ang pera para bilhin di umano ang boto ng taong bayan. Sa nasabing radio program ng veteran reporter, inalantad dito sa publiko kung gaano ginagago ng gobyerno ang bawat mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagkuha ng pondo mula sa taong bayan. Ang nasabing pera na dapat sana pinakikinabangan ng taong bayan ay binubulsa lamang ng mga politikong iilan. Sa kanyang naging salaysay, sinabi mismo ng veteran reporter na si Ted Pailon na patunayan di umano ng mga politikong ito na totoo ang kanilang sinasabi at hindi sila mandarambong. Dahil kung lahat ay kanilang pera at wala silang ninanakaw sa taong bayan, ay ilabas daw nila ang kani-kanilang SAL-end. Narito at panoorin ang matapang na panawagan at pahayag ng veteran TV. Nako, mga kababayan, malabo po yan, no? Kapag nilabas po yung SAL-end, yung bagong talagang chairperson ng Committee on Appropriation dyan po sa Kamara, ang isang tatamaan dyan si Representative Stella Kimbo. Marami po ang uminit ang ulo, uminit ang tainga, mga kababayan, dyan po sa pagkakatalaga kay Stella Kimbo, no? Bilang bagong chairman ng Committee on Appropriation. Ba naman mga kababayan, magpapalit na lang kayo ng chairman. Yun pang may bahid ng Yun pang may bahid ng korupsyon ang ilalagay ninyo. Ano ba talaga? Ginagalit nyo ba talaga ang taong bayan? Broadcaster at radio announcer na si Ted Pailon, kung saan kahit may nagbanta na di umano sa kaniyang buhay, sa iilang mga politikong nababangga nito sa tuwing siya ay nag-real talk sa programa ng TV5. Ilan sa mga kababayan natin online ay humanga pa rin sa nasabing TV broadcaster at radio announcer. Matapos isiwalat nito sa publiko ang samut-saring panggagago na ginagawa ng iilang mga politiko sa maraming Pilipino. Narito at panoorin ang full video. Kung hindi lang po talaga pagkaswapang ito mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system ng tapos. Totoo po mga kababayan, sapagkat sa panahon po ni former PRRD, nasimulan na yan no? Kung baga tatapusin na lang nila. Like for example, yung sa Mindanao, di ba? Nakaano na Ngayon, nakaumang na naman sapagkat hindi tinuloy.
Wala talaga to mga kababayan. Ang nasa isip lang kasi nila ngayon, how to become, no? Ganyan, di ba? How to become come, di ba? Mangangam kasi, kaya yan. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Tama. No? Palakpakan po natin. Yung mga interest lang talaga nila, yung gustong-gusto nilang pondohan eh. Like for example na lang yung akap na yan. No? Sabi nga ni Sir Ted Filon, may napanood ako, mamamatay ba ang taong bayan kapag hindi yan, hindi yan natuloy na akap na yan? I think it's not important, mga kababayan. Kasi, tingnan nyo, kung walang ayuda, nabubuhay pa rin naman ang tao. Di ba? O kung ilalagay nyo na lang yan dyan sa mga project na yan, infra, di ba? The best, magagamit pa ng taong bayan. No? Huwag lang i-substandard kasi talagang babagsak yan. Yun lang. Yun lang, problema pa rin mga kababayan. No? For example, dito, mamimigay sila ng ayuda, okay, para sa taong bayan, makaka-share din, no? Magkakaroon din ng share ng taong bayan. Pag doon po inilagay sa mga project, infrastructure project, hindi natin alam kung anong mangyayari dyan. No? Baka maging substandard nga, yun yung inaiisip ko. Baka mas lalong makawawa ang taong bayan. No? Kapag nagpagawa sila ng infrastructure, tapos substandard, napupunta lang sa mga bulsa nila. Diba? Bukod sa mga bulsa nila, sa mga kontraktor, diba? Sila rin ang kontraktor, wala tayong magagawa. Para talaga tayong sahod na sahod nila lahat ng kaban ng bayan, mga kababayan. Kaya anong nangyayari sa mga project? Di ba? Punta kayo dito sa amin. Diyan, no? Makikita nyo. From Tacloban City to Samar, punta sa sa Matnog, Sorsogon, o Bicol, no? Tingnan nyo po ang mga kalsada. Natatawa nga ako sa mga post po sa social media, no? Halos may mga swimming pool na po. Ini-edit lang po nila yun, pero what they are trying to point out, ganun po talaga no? Para kang nasa dagat. Maalon po ang kalsada. Diba? Mismo si Vice President Sara Duterte nagsasabi niyan, di ba? From Tacloban to Samar, punta dito, doon, no? Totoo naman. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? At basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. So yan nga po mga kaubayan, bakit nauuso ngayon ng insertion? Diba? Yung akap, insertion din yan. Sabi niya, ni Senator Amy Marcos. But then again, it is being approved. Diba? So yung administration ba natin ngayon doesn't care about the insertions? No? Hindi ba nila napapag-aralan yung mga insertions na yan? Or baka sila rin ang may pakana, no? I'm not saying na yan talaga. But I'm trying to point out baka sila rin ang nagsabi, okay, insert this one. After that, approve. Kasi sila rin mag-a-approve, no? Kung hindi sila ang nagsabi, hindi sila nagplano na mag-insert na kung ano-ano dyan, no? Makikita masisilip nila upon signing.
Diba? Kasi babasahin muna nila yan eh. Alangan naman hindi mo basahin yan. Maliban na lang kung talagang hindi binasa. Diba? And like former PRRD, sabi niya nga noong siya pang talagang magdamag niyang binabasa yan, nagpapatulong pa siya. Diba? Para makita lang kung mayroon ba talaga, okay ba talaga itong budget na ito, itong batas na ito. Sa palagay niyo po ba, mga kaubayan, ganun rin po ba ang ginagawa ni President Bongbong Marcos Jr.? Binabasa niya po ba yung kanyang mga pinipirmahan? Or pirma na lang ng pirma? Yan, mga kaubayan, nagtatanong lang po tayo Pinipilit nila. Dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan. Kaya nang lumabas ang naging balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, correct 100% Manong Ted. Sana po matapos na itong kahirapan, lalo na ang mga buwaya na walang kabusugan. Kurakot dito, kurakot doon. Tama ka Sir Ted Filon at tama rin ang sinabi ni Tatay Digong na pagpasok sa Malacanang, naka-Seiko watch, paglabas naka-Rolex na at dati nakatama raw FX. Yan, yung pinatatamaan po dyan, yung mga, like for example, Benny Abante, Stella Kim, di ba? Nandyan, chairman na po ng Committee on Appropriation. Baka hindi lang Rolex ang madala nito. Baka buong kongreso madala nito sa kanila. There's no impossible sa kanila. Walang imposible sa kanila ngayon pa. Malakas po sila ngayon. Ngayon paglabas naka-Mercedes na. Kaya dapat ibalik at suportahan natin ang Duterte senatorial lineup. Suportahan natin si VP Sara. Sana po piliin natin ang magbigay ng kapayapaan sa Pilipinas at kapakanan ng bawat Pilipino. God bless Philippines. Kailangan nating bantayan si Kimbo mga kababayan. Marami na po ang kinakabahan sa ating mga kababayan sapagkat yung ipinalit po kaya bilang chairman ng Committee on Appropriation ay isa rin. I think mas malala pa siguro ito kay Ko. Base po sa inilalabas ng mga ebidensya ng ating mga kababayan na kung saan yung flood control project budget ng Marikina sa distrito po ni Stella Kimbo ay napakalaki pala. Pero bakit ganon? Saan napunta? At bigla na lang nagbago ang lifestyle nila. Di ba? So yan mga kabayan, we're not saying na ganon nga talaga sila, pero kailangan pa rin Kailangan pa rin nating maging malikot ang ating mga isip, para masubaybayan kung ano man ang gagawin nila under po sa kanilang pamumuno ngayon dyan sa Committee on Appropriation. So yan, update mga kabayan. Update natin. Hindi na dalawa pa rin po ang may hawak ng budget, but it's not Saldico kundi si Stella Kimbo at si House Speaker Martin Romualdez. Kumbaga, di ba, umamin niya Ito, in-explain ko na to last vlog di ba? Si Stella Kimbo po, ang turing niya po kaya Speaker Martin Romualdez is ama. Siya po ang ama ng House, siyempre, House Speaker Now, bilang ama, gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak. At bilang anak, protektahan niya rin ang kanyang ama. Walang mangyayari dito sa kongresong ito, ang mangyayari dito, protektahan na lang sila. Magkakamutan po sila ng likod dito. Yan, mga kabayan. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.